So hello mga kulitshop, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so nandito naman tayo sa Sitio Ragatan, Bangkod, Indang, Cavite, no? Kung saan natin ginagawa yung ating mga vlogs. At ayan, ito naman po yung bike ni Zane. Nagpapahinga lang po siya at dito naman po kami nagbabike sa may bandang unahan ng lugar namin. Kasi doon sa bandang likod, dahil mag New Year na, naghahakot na po ng mga buko. Ayan, no? Makapansin nyo, naghahakot na ng mga buko at gagawing buko salad syempre pagdating ng bagong taon. Alright, so meron lang po akong i-discuss sa inyo for today guys. Sana po makatulong sa inyo. Kung kayo po halimbawa ay nagbabagsak ng inyong hood at hindi agad sumasara o nahihirapan kayo magsara ng inyong hood at okay naman yung kanyang lock, meron ako ituturo sa inyo kung paano nyo mapapaganda ang lapat ng hood ninyo. Or kaya naman, pag bagsak ng hood ninyo, sobrang lakas naman ng tunog, yung parang lagapak na lagapak naman. Ayun, so tuturo ko sa inyo kung ano yung pwede nating gawin para mabawas-bawasan yung lagapak or mas madali siya maisasara. Alright, so eto lang po yan guys, oh. Kung titingnan po natin yung ating mga hood, meron po siyang mga ganito sa kanyang sulok. Ayan, parang yung damper niya, rubber damper. Ayan, magkabila po yan. Ito po yung isa. Ayan, so ang silbi po niyan, pag sinasara po natin yung hood natin, meron po siyang pinagtatamaan dito sa ating, eto, sa banda dito, no? Dito po siya lumalapat. So pag masyado pong mahaba yung ating adjustment dito, pag binagsak natin yung ating hood or sinara natin yung ating hood, kailangan natin pa siyang ibagsak para lumapat siya or mag-lock dito sa ating hood lock dito, ano, sa latch natin dito. Ayan, sa ating lock. Okay, so kung masyado naman po maigsi yung ating adjustment, konting bagsak lang po ng ating hood, malakas yung lagapak. Parang dinig na dinig natin na yung parang nagtatama na bakal. And then ayun nga po, may possibility rin na pag nakasarado na yung hood natin, kumakalog-kalog siya, may nararamdaman tayong mga pakalog-kalog. Kasi parang habang nagbabibrate yung makina natin, malaki nga po yung kanyang allowance dito. So ang tendency ng hood, gumagalaw-galaw na ganyan. Ayan, so dahil sa vibration, may tumatama siya ngayon. Meron tayo marinig na kaunting mga tunog-tunog. Alright, so paano po ba natin gagawin may tatama yan? So trial and error po guys. Ang gagawin natin, pipihitin lang natin tong hood natin. So pag pinihit natin ng pa counterclockwise, siya po ay hahaba. Then pag siya naman ay pinihit natin ng clockwise, siya naman ay iigsi. So once na nagkaroon na tayo ng adjustment dito, ang gagawin naman natin, isasarado natin si hood. So pag sara natin ng hood, kung medyo malakas pa rin yung ating bagsak ng hood natin para lang siya ay mag-lock. Yung iba kasi parang pagbagsak ng hood, itutuon lang, naglalak na di ba? So yun, eto naman yung magiging adjustment natin. Pinaiksi natin siya. Okay? Clockwise, pinaiksi natin. Dalawa, dapat pareho isa dito at isa dito sa sulok agad. Sa sulok nito. Yan. So pareho silang i-adjust natin guys. So pag bagsak natin ang hood natin at siya po ay maganda na yung lapat, ayan, so okay na siya. Pag naman halimbawa pag bagsak ng hood natin, medyo meron pa siyang kalog-kalog ng konti, ayan, mararamdaman nyo naman yan pag sinarado natin yung hood natin. Example, sarado natin yung hood. So yung saan kasi pag sarado ko ng hood na ganito, ayan, no, tingnan natin ha. Sinarado ko yung hood na ganyan, yun, so lapat na lapat agad siya. Ayan. Wala tayong maririnig na parang umaangat. Kasi maganda yung lapat ng ating hood. Pag naman halimbawa, natin ngayon. So ayan po si Zane at saka yung asawa ko nasa loob lang ng sasakyan. Ayan. Say hi. Ayan, meron siya binili sa McDo na Happy Meal. Ayan. So pag halimbawa guys, ang ating hood ay pag binuksan natin, no, parang nakaangat siyang ganyan, nakalapat na, pero parang nakaangat pa rin na konti. Yan, tapos kinakalog-kalog natin. Pag kinalog natin, merong parang tumutunog-tunog or umaangat-angat na konti. Ayun, medyo maluwag yung ating adjustment. Yan, so tamang-tama yan guys, nakailang trial and error ako dyan
bago ko siya nakuha yung perfect na lapat. So dati naman pag lagapak ng hood natin, yung kailangan ko pang ulit-ulitin yung pagsarado ng hood kasi nga hindi siya lumalapat na maayos dahil mahaba itong ating damper. Alright, so ganun lang kabilis yung ating video for today, ano? So I think hanggang dito na lang po yung ating video at sana po may iambag na naman ako sa inyo sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos, bye bye!